Nasaan ako? Hindi ba't nasa night shift ako sa ospital? Bakit may mga taong nagsasagawa ng malaswang eksena sa harap ko? Yaw yaw? Yaw yaw. Isa pa. Napakasama mo talaga, General. General? Yaw Yaw? Ito ang bidang lalaki sa libro na si General Jianli at ang masamang konsorte na si Shen Yao. Ang alaala ko ngayon ay, ako ang family doctor ng mansyon ng Mariskal na si Song Wanyang. Sa libro, inilagay ni Shen Yao ang orihinal na Song Wanyang sa kama ng General. Buntis ako ngayon kaya hindi ko siya mapagsilbihan. Kailangan ni General ng mag-aasikaso sa kanya. Ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataon. Siguraduhin mong mapagsisilbihan mong mabuti si General. Pagkalipas ng 3 buwan, nagbuntis ang orihinal na character sa anak ni Ji Yanli. Sobrang nagselos si Konsorte Shen. Nagtiis si Song Wanyang para sa kanyang anak, pero ipinahanap pa rin siya ni Konsorte Shen para parusahan ng malupit, hanggang sa nawala silang dalawa ng kanyang bata. Noong binabasa ko ang librong ito, nasa night shift lang ako sa trabaho. Anong klaseng hangal na kwento ito? Ibig sabihin ba ang mga side character ay pampaganda lang ng kwento ng mga bida? Walang kwenta. Song Wanyang, hindi ba't sabi mo ang romansa sa Jinmen ay isang hangal na nobela? Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon na baguhin ang tadhana ng kapangalan mong side character na si Song Wanyang. Kapag natapos mo na ang misyon, muli kitang hahanapin. Kaya, ibig sabihin ba ay dinala ako ng kung anong misteryosong bagay sa loob ng librong ito? Baguhin ang tadhana ng isang hamak na karakter? Mukhang magiging kawili-wili ito. General, pang-7 na po ito ngayong araw. Dahil naging maayos naman ang ipinakita ni Yaw Yaw. Parang awan niyo na po, palayain niyo na ako. Itong si dakilang marshal ng 3 lalawigan sa Hilagang Silangan, totoo nga ang nasa libro na hindi siya madaling makontento. Anong oras na? At nagkakagulo pa rin? Mahirap itong ayusin. Wala akong kapangyarihan o impluensya ngayon. At kung gusto kong tumakas sa mansyon ng Mariskal na ito na napakahigpit ng seguridad, ay parang imposible na yata. Pero, ang maseta para isakripisyo ang sarili, ang dumanas ng hirap at paghamak, hanggang sa mawala ang buhay ninyong mag-ina. Sa dating may-ari ng katawang ito, dahil ako na ang gumagamit ng katawan mo, ang kapakanan ninyo ng anak mo, ay hahayaan mong ako na si Song Wanyang. Ang gumawi para sa inyo. Hinimatay si Konsorte Shen. Nasaan ang doktor? Pumasok ka at tingnan siya. General, narito ako. Ito pala ang gobernador na si General Jianli. Maganda ang pangangatawan, matangos din ang ilong, pero hindi maganda ang kanyang tingin, kailangan pang paamuhin. Ang mga lalaki, kapag nag-aapoy ang pagnanasa at hindi makuha ang gusto, doon sila pinaka nagiging masunurin. General, tila hindi maganda ang iyong hitsura. Paano kung tingnan ko muna ang iyong pulso? Kailan pa nagkaroon sa mansyon ng ganito kagandang doktor? Dahil ba hindi pa ako nasisiyahan? Sa bagay, masyadong mahina ang katawan ni Yaw Yaw. Ano yon? General, base sa iyong pulso, tila hindi ka pa sapat na nasiyahan. Kung pipigilan mo iyan ng matagal, hindi iyan makabubuti sa iyong kalusugan. Gusto mo bang tulungan kita? Ikaw na mismo ang nagpresenta ng iyong sarili. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Nagkakamali po kayo, General. Ang ibig ko lang sabihin, ay bibigyan ko si General ng gamot pampakalma. Ano ang pangalan mo? Ako ay si Song Wanyang. Halika rito. General, hindi magandang gawi ang magtaksil. Magagalit si Konsorte Shen kapag nalaman niya ito. Lahat ng tao sa buong mansyon ng Mariskal ay pagmamay-ari ko. Paano mo nasabing nagtataksil ako? Matapos mo akong akitin ay tatakas ka. Napakalakas talaga ng loob mo. Kung malakas man ang loob ko, malalaman niyo rin iyan balang araw, General.
General, kapag nagpatuloy pa ito, magigising na si Consorte Shen. Ang nangyari ngayong gabi, Huwag kang mag-alala, General. Alam ko ang dapat kong gawin. Alam kong tapat ang pagmamahalan ninyo ni Consorte Shen dahil magkababata kayo. Ngayong araw, naparito lang ako para suriin ang inyong kalusugan. Maliban doon, wala na akong ibang alam. Siyempre, hindi ko ito hahayaang malaman ni Shen Yao. Jian Li, hihintayin ko na unti-unti kang ma-addict sa excitement ng patagong relasyong ito. Bakit ganitong oras na ay wala pa ring nagsisilbi sa akin? Nasaan na ang lahat? Magsilabas kayo. Oh, gising na pala si Consorte Shen. Nawalan po kayo ng malay kagabi, kaya pinaghintay po kaming lahat ni General sa labas ng pinto. Iyan ay dahil nag-aalala sa akin si General. Kailangan ko na namang magbigay galang sa matandang ginang ngayon. Kung hindi, ay pahihirapan na naman ako ng matandang iyon. Huwag po kayong mag-alala, madam. General ay tapat ang pagmamahal sa inyo at gabi-gabi siyang nananatili sa inyong tabi. Kahit pa may sabihin ang matandang ginang, siguradong po protektahan po kayo ni General. Magaling ka ngang magsalita, pero masyado ka namang matapang. Kailangang mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa labas. Halika rito at ayusin mo ang buhok ko. Consorte Shen, ang mga kamay ko po ay para lamang sa panggagamot. Ang pag-aayos ng buhok ay, ipaubaya mo na lang sa iyong katulong dahil baka masaktan lang kita. Ikaw. Nang nawalan ako ng malay kagabi, pumasok ka ba sa loob ng kwarto ko? Opo. Dahil sinabi po sa akin ni General na suriin ko ang inyong kalusugan. Bakit hindi ko napansin noon na mukha ka palang mapanuksong babae? Wala ba siyang ibang sinabi sa iyo si General? Ano po ba ang gusto ninyong marinig, madam? Ang lakas ng loob mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita ng ganyan sa akin? Lumuhod ka. Mukhang nagkakamali po kayo, madam. Ako ay ang pribadong doktor na kinuha ni General at hindi mo ako personal na katulong. Gaya nga ng inaasahan, Shen Yao, napakayabang mo at sadyang selosa, pero hindi ako magpapaapi sa iyo, ate. Naglalakas loob kang gamitin si General laban sa akin? Sinasabi ko sa iyo, kahit pa makuha mo ang pabor niya, hindi mo dapat kalimutan ang iyong posisyon. Kahit pa makapasok ka sa mansyon ng General, mananatili ka pa rin nasa likuran ko. Ako! Alam na niya. Alam na niya. Imposible. Talagang nahimatay siya kagabi. Hindi kailanman nagkamali ang aking pagsusuri. Desidido si Consorte Shen ngayong araw na sirain ang puri ko. Kung si Consorte Shen ay talagang naiinis sa akin, maaari niyang sabihan si General na tanggalin ako sa trabaho anumang oras. Nangahas ka pang lumaban. Bakit naman hindi ako lalaban? Ako ay kinuha ni General bilang iyong personal na doktor para alagaan ang iyong kalusugan at hindi ako tulad ng mga katulong sa mansyon niyo na may kasunduan na maaari mo lang bastusin o apihin. Mukhang maayos naman ang lagay ng konsorte ngayon at tila hindi mo muna ako kailangan. Aalis na ako. Tila, kagabi sa pagitan ni General at ng babaeng ito ay walang nangyari. Sa bagay, naranasan na ni General ang alindog ko at paano siya magkakagusto sa isang hamak at walang kapangyarihang babae. Pero itong si Song Wanyang ay masyadong mayabang at nakakairita talaga ang mukha niya. Hindi ko hahayaang ang mapanuksong mukhang iyan ay laging nakikita ni General. Kailangang humanap ng paraan para sirain ang mukhang iyan. Opo. Walang hiya kang babae. Siguradong tinukso mo na naman ang anak ko. Magtatanghalian na bago ka nagpakita rito. Nagbibigay-pugay po si Yawer sa inyo, madam. Ang lakas ng loob mo. Sa ibang pamilya, ang mga manugang, ay madaling araw pa lang, ay nagsisilbi na sa kanilang biyanan. Pero ikaw, kailangan pa natawagin bago pumunta. Masyado ka na talagang nagiging mapagmataas. Naghahanap na naman ng gulo ang matandang ito. Kung hindi lang dahil sa hinihintay ko na mawala ka na at mapunta sa akin ang lahat sa mansyon ng General,
ay hinding-hindi kita pagsisilbihan. Kasalanan po lahat ni Yawer. Sabi po kasi ni General, pagod na pagod daw ako kagabi at pinilit niya akong magpahinga muna. Hindi ko sana sinunod ang sinabi ni General. Itong si Madam G, ayaw na ayaw niyang nakikita ang kanyang anak na binabaliwala ang mga tradisyon para sa isang babae. Kapag sinabi ito ni Shen Yao, siguradong magagalit ng husto ang matanda. Hindi ko lang alam kung talagang tanga siya o nagpapanggap lang. Wala kang kahihiyan. Kahit paano ay pangalawang asawa ka ni Mansyon ng Mariskal, pero wala kang kahit katiting na disiplina. Puro kahiyahiyang bagay ang ginagawa at sinasabi mo. Sa asal mong iyan, gusto mo pang maging legal na asawa ni Yanli? Hump, Patawad po, Yawer. Nakakainis ang matandang ito. Lagi na lang akong pinahihirapan. Dahil wala na ang asawa niya, ayaw niyang makitang binibigyan ako ng pansin ni General. Bakit hindi pa siya kunin ng tadhana? bakit? Nag-enjoy ka na ba sa pagluhod? Kailangan mo pa bang hintayin na utusan kitang tumayo para magsilbi ng tsaa? Hindi po ako nangangahas, Yawer. Bakit tila naging napakaselan mo na? Tumayo ka mag-isa. Kayo, Matandang ginang, nawalan po ng kontrol si Wanyang. Hindi mo kasalanan. Sige na. Tumayo ka na. Mukhang napakahangal nga ni Shen Yao. General, pinarusahan na naman po ako ni nanay ngayong araw. Pinaluhod at pinayuko niya ako ng paulit-ulit, kaya nagpasa na tuloy ang aking mga tuhod. Kawawa naman si Yao Yao. Sasamahan kita ng maayos ngayong gabi. Yao Yao, isa pa uli. Sandali lang, General. Hindi na po kaya ng katawan ko. Pero kung tatanggi ako, siguradong magagalit si General. Konsorte Shen, narito po ako para ihatid ang gamot. Konsorte Shen, narito po ako para ihatid ang gamot. Tuloy ka. Ang walang hiyang ito, kung makapurma ay masyadong mapang-akit, siguradong gusto niyang akitin si General para malamangan ako? Hindi maaari. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ang malanding iyan. General, nagpasadya po ako sa mga tao na gamitin ang Tianshan Snow Lotus at iba pang mga pampalusog para ihanda ang 10-ingredient tonic soup. Kapag ininom niyo po ito ay magiging malakas ang inyong katawan. Tikman niyo na po. Ang suot na damit ng babaeng ito, hindi ba't parang masyadong maliit? Palaging binibigyang diin ang kanyang hubog. Ang nipis ng kanyang baywang. Parang kaya itong hawakan ng isang kamay lang. Walang hiya ka. Bukas na bukas ay ipapa. Sirang-sira ko ang iyong mukha. Tignan natin kung paano mo pa aakitin si General. General, naririnig niyo po ba ang sinasabi ni Yao Yao? Napakamaalalahanin ni Yao Yao. Iwan mo na ang gamot dyan at lumabas ka na. Opo. General, bakit hindi niyo po ito iniinom? General, bigla pong uminit ang pakiramdam ni Yao Yao. General, wag na po. Hindi na kaya ni Yawer. Ang katawan ni Shen Yao, wala ngang silbi. Kaya ngayon, ang lalaking ito ay kailangang maghanap ng ibang paraan. Dr. Song, gusto kong magpakaalipin sa iyong paanan. General, ako ang doktor dito sa mansyon at hindi mo ako asawa. Kapag nalaman ito ni Consorte Shen, ang trabaho ko bilang doktor ay baka mawala pa. Kaya pakiusap, General, huwag mo akong ipahamak. Natatakot kang galitin si Consorte Shen?
Pero hindi ka ba natatakot na galitin ako? Tandaan mo, ako ang iyong amo. Bakit? Ayaw mo ba? Si General naman ay talagang may karisma sa mga babae. Ngunit, ako na si Song Wanyang ay nakalaan lang sa sariling lalaki. Dahil si General ay tapat lang kay Consorte Shen, tayong dalawa ay hindi dapat lumampas sa hangganan. Hindi ako kailanman namimilit ng babae. Dahil ayaw mo, sa susunod, huwag kang magsuot ng ganyan dito sa mansyon. Lumayas ka na. Dahil masyadong apektado si General sa aking pananamit, mabuti pang ang lahat ng katulong sa mansyon ay balutin mo ng maigi ang kanilang mga katawan. Bakit? Nanghihinayang ba si General? Kapag ang aso ay laging tumatahol, dapat lang itong turuan ng leksyon dahil baka isipin niya na siya na ang amo. Song Wanyang, isang hamak na family doctor ka lang at nagagawa mo pang pagnasaan si General? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kagabi, sa suot mong mapangakit na iyan, ano ba talaga ang masamang balak mo? Nagkakamali po kayo, concubine. Kahapon po, pumunta lang ako para ihatid ang gamot nyo. Kaya lang, akala ko po ay pahahalagahan ni General ang katawan ni concubine at hindi kayo pupuntahan kagabi. Hindi ko akalain na ganito pala ka-addict si General kay concubine. Buti naman at alam mo ang lugar mo. Sinasabi ko sa iyo, tandaan mo ng mabuti, na dito sa loob ng mansyon ng General, isa ka lang hamak at mababang tao. Ay, Consorte Shen, bakit ang tamlay ng mukha nyo? May nararamdaman po ba kayong masama? Masakit ang buong katawan ko. Parang nasagasaan ako ng sasakyan. Mukhang ang niluto kong 10-ingredient tonic soup kahapon ay talagang epektibo ah. Pero Shen Yao, napakahina mo naman. Hindi mo man lang matiis ang kaunting sakit na ito. Pero nung nagawa mong manakit, hindi mo man lang naisip na nung kinuha mo ang buhay ni Song Wanyang at nawala ang bata, kung gaano iyon kasakit. Consorte Shen, baka gusto niyo pong suriin ko ang inyong pulso? Baka may napinsala na sa loob ng katawan niyo. Bilisan mo na at. Bakit? Consorte Shen, alam ko pong hindi niyo mapigilan ang bugso ng damdamin niyo ni General, pero dati pa ay nasabihan ko na kayo na masyadong mahina ang inyong katawan, hindi kayo dapat nagpapagod ng husto, at dapat ay magdahan-dahan kayo sa inyong pagsasama. Ngayon, baka mahirapan na kayong magkaanak sa hinaharap. Sa bagay, sa lakas ng enerhiya ni General, kung tatanggihan niyo siya, baka magkasakit pa siya. Ang bagay na ito, kailangan kayong mag-asawa ang magdesisyon para sa sarili niyo. Nabalitaan nyo ba? Gabi-gabing tinutukso ni Consorte Shen si General at si Dr. Song ay madalas na nagbabantay sa pinto hanggang hating gabi. Nabalitaan ko ring mahina ang katawan ni Consorte Shen, kaya natatakot silang baka mapahamak siya sa sobrang pagkapagod. Hindi ba't may nangyari na nga? Hanggang ngayon ay nakahiga pa rin si Consorte Shen sa kama. Narinig ko pa pinaalalahanan ni Dr. Song si Consorte Shen na kapag hindi pa siya naghinay-hinay sa ginagawa niya, baka mahirapan na siyang magkaroon ng anak sa hinaharap. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang lahat ng sinabi niyo kanina, ulitin niyo sa akin ng masinsinan ngayon din. Gaya ng inaasahan, nandito na siya. Ma, bakit po kayo napadalaw? Lumuhod ka. Nawawala na ba sa sarili ang matandang ito? Yanli, ay nagtatrabaho sa labas buong araw at bilang babae ng tahanang ito, dapat ay ikaw ang nag-aalaga sa kanya at sa buong sambahayan. Pero ikaw, tinutukso mo siya sa mga ganoong bagay na nagpapahina sa kanyang katawan at nakakaabala sa kanyang mga mahahalagang gawain. Ma, hindi po totoo yan. Ang tagal mo na sa mansyon ng Mariskal.
Pero hanggang ngayon ay wala ka pa ring anak at hindi mo pa rin inaalagaan ng maayos ang sarili mo. Sinasabi ko sa iyo, kung mapipigilan mo ang pagpapatuloy ng lahi ng pamilyang G, pinalayas kita rito sa mansyon. Tandaan mo, isa ka lang konsorte ng mansyon ng Mariskal, hindi ka isang babaeng bayaran sa club. Opo. Ma, naiintindihan ko po. Hump, Konsorte, konsorte. Kapag ginawa na akong tunay na asawa ni General, titiyakin ko sa matandang ito na pagbabayarin ko siya ng lubos. Konsorte Shen, ayos ka lang ba? Ang matandang ito, wala nang ginawa kundi pahirapan ako, kaya naman pala nawala ng maaga ang asawa niya. Kapag bumalik na si General, makikita mo kung paano ako makakaganti sa'yo. Napakawalang isip talaga. Noon pa man ay gulo na talaga ang biyenan at manugang. At ang lalaki ang palaging naiipit sa gitna. Paulit-ulit mong hinahayaan si Jian Li na mahati sa pagitan ng tungkulin sa magulang at pagmamahal sa kanyang asawa. Sa susunod, siguradong kapag nakikita ka niya, ay sasakit na lang ang ulo niya. Bakit ka umiiyak? Sinong nang api sa yaw-yaw ko? Sino pa ba kundi ang nanay mo? Ngayong araw sa harap ng maraming tao, ay sinaktan niya ako. Masama na nga ang pakiramdam ko, lalo lang sumama ang loob ko dahil dito. Sobra na nga ang ginawa ni nanay. Noong sinabi mong mahal mo ako, kaya ako nagpakasal sa iyo, at kahit tutol ang nanay mo ay naging asawa mo pa rin ako. Akala ko pagpunta sa mansyon ng Mariskal, magiging maayos na ang buhay ko, ngunit lagi na lang akong pinapahirapan ng nanay mo. Pasensya na at nagdusa ka, yaw-yaw. Bukas na bukas ay kakausapin ko si nanay. Dito sa puso ko, ikaw lang talaga ang tanging nilalaman. Paano kaya kung ngayong gabi? General, kahapon ay naging masyado kang mabagsik sa yaw-yaw. Ang katawan ko, hanggang ngayon ay masakit pa rin. At dahil sinaktan din ako ng nanay mo kanina, baka hindi muna. Sige, hayaan mo na. Mahalaga ang kalusugan mo. Ngayong gabi, sasamahan lang kitang matulog. Base sa kwento ng libro, pagkatapos magsumbong ni Shen Yao, makikipag-away si Jian Li kay Madam G. Dahil sa kanya, para amoy ng anak niya, gagawin ni Madam G na legal na asawa si Shen Yao. Kapag nagkaroon ng kapangyarihan ng isang tulad ni Shen Yao, tiyak na marami pang inosenteng tao ang mapapahamak. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto niya. Ang lalaking si Jian Li, siguradong gutom na sa pagkakataong ito. Mahusay si Yaw-Yaw sa lahat ng bagay, pero masyadong mahina ang katawan niya, kaya naman hindi ako masiyahan. Konsorte Shen, narito ako para ihatid ang gamot na iinumin mo ngayong gabi. Nagbihis ka na naman ba ng ganyan para akitin ako? Matapos mang akit, ay balak mo nang umalis? General, kahit pa gusto kitang akitin, ang iyong konsorte Shen ay natutulog lang doon. Ano naman ang magagawa mo? Hinahamon mo ba ako? Hindi ko gusto ang ganitong pwesto. Bilis, bitawan mo ako. Ganun ba? Ikaw? General. Gising na ang iyong yaw-yaw. Kayo. General, kaunti na lang, ay mahuhuli na tayo. Ngayon, maaari na ba nating ituloy? General, ngayong ikaw ang may kailangan sa akin. Kapag nakikiusap, dapat ay maayos ang iyong trato. Paano mo gustong makiusap ako sa iyo? Ako kasi ay may kakaibang hilig. Gusto kong makita ang mga makapangyarihang lalaki. Na tinatawag akong Ate. Ate? Mabuting ate. Ang general na ito ay gustong maging alaga mo? Nagustuhan mo ba?
Ano na, General? Ito lang ba? At hindi mo na kaya? Ako, Sure. Kumusta? Nagugustuhan mo ba? oo. Ngunit, oras na para seryosohin ito. Dapat na siguro nating totohanin ito, di ba? Hindi pwede ngayong araw. Bakit hindi pwede? Dahil ang isang ate na tulad ko ay hindi mahilig sa anumang gulo. Siguraduhin mong hindi mo lang ako pinaglalaruan. Sa susunod na lang, swertihin ka sana. Ang walang hiyang Shen Yao na yan. Hindi ko alam kung anong panggagayuma ang ginawa niya kay Yanli at nagawa pa niyang magalit sa akin para lang sa babaeng iyon. Matandang ginang, huwag po kayong magalit kay General. Dahil kung hindi, baka lalo lang mapalapit ang loob ni General sa konsorte Shen na iyon. Mas mabuting amuhin niyo muna siya para matapos na agad ang gulo na ito. Dahil marami pa namang pagkakataon balang araw para maturuan ng leksyon ang konsorte Shen na yan. Sige na, susundin ko ang payo mo. Hindi ba't gustong-gusto ni Shen Yao na maging unang asawa? Opo, Yamang ayaw namang tumingin ni Yanli sa ibang babae. Kung magpapakabait si Shen Yao sa mga susunod na araw, ibigay na natin ang posisyon sa kanya. Ma, narito po ako para magbigay galang sa inyo. Shen Yao, ano ang ibig sabihin nito? Bukod sa huli ka na sa pagbibigay galang, hindi mo pa ako magawang tingnan ng diretsyo. May respeto ka pa ba sa akin bilang biyenan mo? Hindi po, ang totoo niyan. Madam Shen, sumakit po ang leeg ni Consorte Shen dahil sa pag-aalaga kay General kagabi. Hindi niya po sinasadyang mawala ng galang sa inyo. Napakawalang hiya mo, Shen Yao. Sinabihan na kita kahapon na huwag mo nang akitin si Yanli para gawin ang mga bagay na iyon at dapat ay isipin mo ang kanyang kalusugan. Pero tila pumasok lang sa kabilang tainga mo ang lahat. Akala mo ba dahil kinakampihan ka ni Yanli, ay kung sino ka na? Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mong maging unang asawa ni Mansyon ng Mariskal, kulang ka pa sa galing. Ma, ako po ay Umalis ka na. matandang hukluban. Si General ay ako lang ang mahal. Kahit ayaw mo pa, magiging babaeng Panginoon din ako ng mansyon ng General. Balang araw. Consorte Shen, itong gamot na ito, siguraduhin mong inumin ito sa tamang oras. Sino ang nagsabi sa iyong sumabat sa harap ng matanda? Sinasadya mo bang sirain ang mga plano ko? Sa mga oras na ito, dapat ay pabalik na si Jianli, hindi ba? Para sa akin, nakikita ko lang si Consorte Shen na palaging pinapagalitan. At hindi ko na masikmura, kaya sinubukan kitang tulungan. Dahil hindi ito gusto ni Consorte Shen, hindi na ako magsasalita sa susunod. Iyang bibig mo, napakagaling talagang magsalita. Papatahimikin ko iyang bibig mo para hindi ka na makapagsalita ng ganyan. Yao Yao, anong ginagawa mo? Ako, Bakit mo siya sasaktan? General, isang pagkakamali lang po ang lahat. Dahil ginalit niya ako ngayong araw, sinubukan ko lang po siyang takutin. Hindi ko inasahang magiging ganoon ang reaksyon niya, kaya hindi ko po sinasadyang saktan siya. Ganun ba? Dr. Song, tinatanong ka ni General, mabuting sabihin mo ang totoo. Walang hiyang tao. Sa harap ko pa talaga siya nang aakit kay General. Balang araw, ilalayo ko siya rito. Para doon siya mag-inarte. Kung hindi po ako nakailag agad, baka sa mukha ko na tumama ang mga bubog. Kung wala na po akong magawa, bakit ko naman haharangin iyon ng sarili kong kamay? Pero tama naman ang sabi ni Consorte Shen, naging masama pa ang kinalabasan ng mabuti kong intensyon, kaya naparusahan katuloy ni Madam G. Mabuti naman at alam mong wala kang karapatang sisihin ako. Anong nangyayari rito? Nanigas po ang leeg ko kagabi, kaya hindi ako masyadong makagalaw. Nang bumisita ako kay Mama kaninang umaga, nagalit siya dahil hindi ako makatingin ng diretso sa kanya.
Tapos ang babaeng... Ang totoo, ang sabi ni Dr. Song, nanigas daw ang leeg ko dahil sa pag-aalaga sa inyo. Nag-isip tuloy si mama ng kung ano-ano, kaya pinagalitan niya na naman ako. Sa tingin ko, hindi niya naman iyon sinasadya. Nawala na rin ang galit ni Yao Yao, kaya palalampasin ko na ito. Sa susunod, kung sino man ang magmarunong, palalayasin ko na agad sa bahay na ito. Dahil sinabi na iyan ni General, hindi na po ako makikipagtalo pa. Narinig mo ba iyon? Sabi ni General, kapag nagmarunong ka pa, lalayas ka rito. Kailangan ka pa ni Yao Yao para sa kanyang kalusugan. Bumalik ka na at gamutin ang sugat mo. Opo, Galit ba siya? Ang bruhang iyon, nagpapaawa pa para makuha ang loob ni General. Hindi na dapat manatili rito ang Song Wanyang na iyan. sa ugali ni Shen Yao, mukhang nagsisimula na siyang magduda sa relasyon namin ni Ji Yanli. Kung ganoon, dagdagan pa natin ang panggatong. Sa selos na nararamdaman niya, General, pakiramdam ni Yao Yao ngayong araw ay hindi pa sapat ang pagiging malapit sa iyo. Bihira na gustong samahan ako ni Yao Yao ngayong gabi, pero bakit parang wala na akong gana? Dahil ba kay Song Wanyang? General, Yao Yao? Kabubuti mo pa lang, mas mabuti kung magpahinga ka muna. pero sa tingin ni Yao Yao, maayos na ako ngayon? Kaya ko na. Hindi. Yao Yao, pagod ka na. oras na para uminom ng gamot si Consorte Shen. Pasok. Hinto. Sabi ko na nga ba, kapag naamoy na ang bango sa palayok, nawawala na ng gana sa sariling mangkok. Halika rito. Tulungan mo akong magsindi ng apoy. General, handa na po ang apoy. Ngayon, kailangan ko namang patayin mo ang apoy. Mas mabuti pang bitawan niyo na ako, General. Baka kapag nalaman ni Consorte Shen, ay hindi mo na ako paalisin. Kung hindi dahil sa sinabi ko ngayon, siguradong hindi mawawala ang galit niya. Pero hindi ko rin inasahan na si Yao Yao, na dati ay napakamahinhin at mabait, ay mananakit pala ngayon. Ang mga babae, kapag nagmahal na, nagiging halimaw sila sa selos. Siguradong alam na ni Consorte Shen na balak ni General na maghanap ng iba. General, natatakot ka ba? Ano ang kinatatakutan mo? Kung natatakot ang general na ito, hindi sana ako nakaupo sa pwesto ng gobernador. Ang pag-ibig ay hindi katulad ng battlefield ni General. Hindi ba natatakot si General na malaman ni Consorte Shen at tuluyan ng lumayo ang loob niya sa iyo? Kung hindi ka magsasalita at hindi rin ako, sino ang makakaalam? Ang mga hindi natin natapos noon, kailangan mong punan ngayon. Mukhang nakalimutan na ni General ang mga sinabi ko sa iyo noon. Ako na si Song Wanyang ay ibinibigay lang ang sarili sa sarili kong lalaki. At saka, sinabi mo na sa harap ng lahat ng tao sa mansyon na iisang babae lang ang mamahalin mo habang buhay. Ang babaeng iyon ay si Consorte Shen at hindi ang isang Song Wanyang na gaya ko. Song Wanyang, sa puso ko ngayon, ikaw lang ang kaisa-isa. Ikaw, Nasasaktan mo ako. dadalalahan ko na sa susunod. Ang tungkol sa susunod na pagkakataon, pag-usapan na lang natin sa susunod. Ngayong araw, ang isang ate na gaya ko ay nawalan na ng gana. Song Wanyang, talaga namang napakawili mo. Ipinatawag niyo po ako, Consorte Shen. May masama po ba kayong nararamdaman sa inyong katawan? Dito sa leeg ko, parang sumakit na naman dahil sa maling tulog. Hindi mo ba ito naayos ng mabuti noong huli? Kagabi po, ay naging malapit na naman kayo kay General. Masyado rin po si General, hindi man lang naghinay-hinay, naging masyado pang magaspang.
Kapag nagpatuloy pa ito, hindi na po kakayanin ng inyong katawan, madam. Ang lakas ng loob mo. May karapatan ka bang husgahan si General? Mga tauhan, pulihin niyo ang walang hiyang babaeng ito na hindi alam ang kanyang lugar. Ano pong ibig sabihin nito, Konsorte Shen? Gusto niyo na naman bang gumamit ng sariling parusa? Nakatulog lang ako kagabi. Hindi ibig sabihin na wala na ako. Huwag mong isipin na wala akong alam. Ang lakas ng loob mong akitin si General sa harap ko. Napakatapang mo talaga. Sa tingin ko po ay kulang lang kayo sa tulog, Konsorte Shen. Kaya napagkakamalan niyo ng totoo ang inyong masamang panaginip. Pero kahit anong mangyari, hindi niyo pwedeng ibintang sa akin ang mga walang basehang. Paratang na iyan. Dahil mahilig kang mangakit at gustong-gusto mo ang mga lalaki, sige, hahanapan kita ng isa para sa iyo. Halika rito. Napakasama pala talaga ni Shen Yao. Balak niyo pa akong hamakin gamit ang isang palaboy. Ewan ko lang kung ano ang iisipin ni Jian Li kapag nalamang si Puting Buwan ay isang ganitong klaseng masamang babae. Ano kaya ang kanyang gagawin? Napakaganda. Ang isang basurang gaya mo ay para lang sa pulubi. Bagay na bagay kayo. Tignan natin kung maglakas loob ka pa na hindi malaman ang iyong lugar at akitin si General. Tigil. Tigil. Umalis ka. General, bakit ka nandito? General, bakit ba kailangan na bumalik ka sa ganitong oras? Kung kailan napahamak na si Song Wanyang at doon lang babalik si General, kahit gaano pa siya kagusto ni General, ay ituturing na siyang marumi. Ang magandang palabas ay magsisimula na rin sa wakas. Ngayong araw, ako na si Ate Ai. Kung hindi ako dumating, hahayaan mo lang ba ang palaboy na ito na hamakin si Dr. Song? General, wala akong ginagawa. Gusto ko lang namang takutin. Takutin? Takutin mo na naman siya. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako? Yaw yaw. Kung talagang ayaw mo kay Dr. Song, kapag nakahanap na tayo ng tamang doktor, paalisin mo na lang siya. Hindi kailangang manghamak ng tao o gumawa ng mga bagay na puno ng inggit. General, para ba sa babaeng iyan, ay pinagagalitan mo ako ngayon? Ang malanding babaeng si Song Wanyang. Nakuha pang akitin si General para kampihan siya. Yaw yaw. Hindi kita pinagagalitan. Ang sa akin lang ay, Ang sayo lang ay ano? Tingin mo ay masama na ako, tama ba? Noong bagong kasal pa lang ako sa mansyon ng Mariscal, hindi iyan ang sinabi mo. Ngayon, kahit ang isang doktor sa bahay ay kaya na akong apihin. General, sinabi mo sa akin na ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Nakalimutan mo na ba? oo naman. Si Yaw Yaw ang babaeng pinangako kong poprotektahan ko habang buhay. Yaw Yaw. Kasalanan ko. Hindi ko nakalimutan ang pangako ko sa iyo. Pangako, ikaw lang ang aalagaan ko habang buhay. Gaya ng inaasahan sa bidang babae, talagang magaling si Shen Yao. Mabuti na rin iyon, gagamitin ko ang pagkakataong ito para umalis muna. Kapag ang hayop na iyon ay ayaw sumunod, kailangan gutumin muna para matuto. Wala kaming ginagawang masama ni General, at ayaw kong dahil sa maling akala, ay masira ang relasyon ninyong dalawa. Kung ayaw na po akong makita ni Konsorte Shen, bababalik na lang po ako sa botika. Ang paghahatid ng gamot, ibigay nyo na lang po sa iba. Hindi na po ako mananatili rito, para hindi na kayo mainis sa akin. Ahas, mabuti at alam mo ang lugar mo. Paalisin muna siya sa ngayon. Hanggat nandito pa siya sa mansyon, marami pa akong pagkakataon para turuan siya ng leksyon. Bumalik ka muna sa botika para magpahinga. Doktor? Doktor? Tulungan niyo po ang aming General G. Bilis, bilisan niyo. Anong nangyari? Siya ang nakatatandang kapatid ng aming general. Kakatapos lang manalo sa labanan ni General G, pero hindi namin inaasahan na sa pagbalik niya ay tinambangan siya ng ilang espiya ni Hukbong Timog Kanluran at tinamaan siya sa katawan. Parang awa niyo na. Iligtas niyo siya. Doon sa frontline, hindi kami maaaring mawala ng isang General G. Ang kuya ba ni Jian Li na si Jian Qing? Iyong nasa libro, ang laging nananalong general. Naalala ko ang bidang babae sa libro. Ang tanging alaala niya tungkol sa kanya ay noong dinala siya mula sa mansyon ng Mariscal, ngunit hindi na siya nakaligtas habang papunta sa ospital. Si Madam G ay sobrang nagluksa kaya nagkasakit ng malubha. Kahit maikli lang ang tungkol sa kanya sa libro, makikita mo pa rin na si Jian Qing ay isang taong may prinsipyo at isang matapang na lalaki. Bilang isang doktor, wala akong dahilan para hindi siya tulungan. Bakit nakatayo pa kayo riyan? Ipasok niyo na siya ng mabilis. Bilis, bilis, dali. Bilis. Sino ka? Isa ka bang diwata mula sa langit?
General G, isa akong doktor. Mas mabuting huwag ka munang magsalita at huwag ding gumalaw para makatipid ka ng lakas. Kundi, kahit ang diwata ay hindi ka na maililigtas. Itong mabagsik na si General, bakit parang mukhang inosente siya ngayon? Dr. Song, kumusta siya? Si General? Ayos lang ba siya? Isang pulgada na lang at tatamaan na ang puso niya. Marami siyang nawalang dugo at may kaunting pinsala rin ang kanyang pali, ngunit ligtas na ang buhay niya. Pero kailangan niyang magpahinga ng mabuti dahil kung hindi, kahit sino ay hindi na siya maililigtas. Dito muna siya sa akin para magpahinga. Ha? Sige po, sige po. Kung ganoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo si General. Babalik na muna ako para magbalita kay General at iulat ang kalagayan niya. Ang babaeng ito ang nagligtas sa buhay ko, si Ji Yanqing. Sa darating na panahon, hanggat wala akong nilalabag na prinsipyo, gagawin ko ang lahat para makabawi sa kanya. Dr. Song, salamat sa pag-aalaga mo nitong mga nakaraang araw. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Hindi ba't sinabi ko na magpahinga ka sa kama? Bakit ka pumunta rito? Maraming taon na akong nakikipaglaban sa gyera. Anong sitwasyon pa ba ang hindi ko nakita? Bakit naman ako mag-iinarte ng ganoon? Sa relasyon ng doktor at pasyente, ang utos ng doktor ay parang utos ng militar. Uy, Dr. Song, isa kang babae. Bakit mo hinuhubaran ang ibang tao? Ang magkapatid na ito, nanggaling sa iisang sinapupunan. Pero bakit si Ji Yanli ay puro kalaswaan ang nasa isip? Habang si Ji Yanqing naman ay napaka-inosente? Walang pinipiling kasarian ang paggamot sa pasyente. Ang utos ay dapat sundin. General G, inuutusan kita ngayon. Bumalik ka agad sa kama para ma-check up kita. Dr. Song? Pinapunta po ako ni General para tanungin kayo kung mayroon pa po doon sa ginawa niyo para kay Matandang Ginang na mabangong pamahid na may pulot. May natitira pa po ba? Gusto po niya sanang humingi pa sa inyo? Doon, iyan ang huling bote. SH. Ano? Bigla kong naalala, mayroon pala akong kailangang asikasuhin agad. As HH. Pasensya na po, Dr. Song. Baka pwedeng kayo na lang po ang pumunta doon. Hemp, gustong makipagkita sa akin pero nagmamalaki pa rin bilang general. Kung hindi dahil kay ate, hindi ko pa mapaplano ang magiging buhay ko sa panahong ito. Isang mansyon ng Mariskal lang, pero gusto na akong gawing parang ibong nakakulong? General, ito po ang ipinabibigay ng parmasya para sa inyo. Ang mabangong pamahid na may pulot. Dr. Song, bakit hindi siya ang personal na nagdala ng gamot? Sabi po ni Dr. Song, dahil sa malalim na samahan ni na General at Binibining Shen, siya na isang babae, ay hindi dapat mag-isang nagdadala ng gamot para kay General dahil hindi po ito nararapat. Wanyang, ano ang ibig sabihin nito? Dahil ba ito sa nangyari kay Yao Yao noong araw na iyon? Kaya ka nagagalit sa akin? Hindi ka pumupunta para makita ako? At abala ka lang sa pag-aayos ng mga halaman. Kung gusto mo ang mga yan, magpapabigay ako ng isang buong hardin para sa iyo. General, ito ang regalo ng pamilya Gao para sa Matandang Ginang na sariwang grade 9 ginseng na napakahirap makuha kahit mayaman ka pa. Sa mga mahahalagang sandali, isa itong bagay na makapagliligtas ng buhay. Para sa akin, mas mahalaga pa rin ang buhay ng tao. Wanyang. Tungkol sa nangyari kay Yao Yao noong araw na iyon, ang totoo ay ayokong pahirapan ka niya, kaya huwag ka na sanang magalit. Nagkataon lang. Ji Yanli, iniiwasan kita. Dahil ayokong bigyan ng pagkakataon si Shen Yao na pahirapan ako. General, kung ayaw mo talaga akong pahirapan ni Consorte Shen, matuto kang lumayo. Kung hindi mo ako lalapitan at hindi mo ako titingnan, siguradong hindi niya ako guguluhin. Song Wanyang, talaga bang gusto mong hiwalayan ko si Yao Yao? Para lang pakasalan ka? Ako ang tinitingalang general? At sa pagkuha ko sa iyo bilang asawa, minamaliit mo ba ang alok ko? Yanli, ano ang sinasabi mo? Dr. Song, alam kong hindi pa ako dapat bumabangon sa kama, pero nabalitaan ko na gusto mo ang ibinigay ng iba sa nanay ko na grade 9 ginseng, kaya espesyal na nagpahanap ako ng isa pa bilang pasasalamat. At kailangan ko itong personal na ihatid sa iyo. Anong sabi mo? Noong bumalik ako sa pamilya ko, pinuntahan pala ni General ang babaeng yon, pati ang isang tulad ni Kuya na walang pakialam sa ganyan, ay nahuhumaling din sa kanya? Opo. Sabi ni Dr. Song nasa botika lang siya,
Pero ang totoo ay binigyan niya si General ng matamis na gamot, nilandi niya si General para puntahan siya. Lalo na si Senyorito, tinatrato niya ang babae na parang isang mamahaling hiyas, ang ganda na ng buhay niya roon. Sabihin mo kay Song Wanyang, sa piging ng pamilyang G pagkaraan ng 3 araw, pagtulungin mo siyang magluto sa kusina at maghanda rin ng kaunting pagkaing gamot para sa mga sugatang tulad ni Kuya. Opo, Sa piging, ang paboritong anak ng matandang iyon, Ji Yancy, at ang mahal niyang apo ay darating din. Kung sakaling mapahamak ni Song Wanyang ang 2 paborito ng matanda, tingnan natin kung paano pa siya makakapanatili sa mansyon ng Mariskal. Mama, Kuya, kapatid, itong spicy shrimp na ito ay sikat sa Timog, kaya nagpaturo talaga ako sa mga taga-kusina para matikman nating lahat. Tikman nyo na. Mama, ang sarap. Wala kang respeto, hindi pa kumakain si Lola. Magkakapamilya naman tayo. Sige na, kumain na kayo. Yang Ching, sa tingin ko sa itsura mo, ay ganap ka na talagang gumaling. Ang puso ko ay napanatag na sa wakas. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Ang anak niyo ay matibay ang buhay. Sige na, kumain na tayo. Ma, nabalitaan ko po na si Dr. Song daw ang nagpagaling kay Kuya. Sa piging ngayong araw, sinabihan ko siyang pumarito upang magluto ng pagkaing gamot para matikman nating lahat. Mabuti naman at naging maunawain ka ngayon. Dahil nandito na rin si Dr. Song, papasukin siya rito para makasabay nating kumain. Tamang-tama, papasalamatan ko rin siya sa pag-aalaga niya kay Yanching, Lola. Lola, Makati, ang kati-kati po ng katawan ni Nian. Anong nangyari sa mahal kong apo? Ma, bakit nagkaroon ka rin ng mga butlig sa katawan? Napakakati rin po ng akin. Nagkaroon din ako ng mga butlig. Dr. Song, pakiusap. Tignan mo agad ang nanay ko. Ano bang nangyayari? Sige po. Huwag niyo pong inumin. May lason ang pagkaing iyan. General, matandang ginang, nakita ko po ng sarili kong mga mata si Dr. Song sa loob ng kusina na may inihahalo sa pagkaing iyon. Ano? Paano iyon nangyari? Ah, Song Wanyang, mabuti ang loob ko na imbitahan ka sa salo-salo, pero ito pa ang igaganti mo sa amin. Dahil ba ito sa nakita ko kayong magkasama ni General, at dahil doon ay pinagalitan kita, kaya mo kami ginagantihan? Kung sa aming mga matatanda, ay ayos lang, pero pati ba sa bata ay gagawin mo ito? Napakalupit ng iyong puso. Dr. Song, akala ko pa naman ay mabuti kang tao. Pagkatapos mong akitin ang anak ko, ay magagawa mo pang maging ganito kasama. Ma, hindi pa pumalinaw ang mga nangyari. Tumahimik ka. Wala kang silbing bata ka. Puro babae na lang ang inaatupag mo. Gusto mong saktan ang apo ko, ngayon ay pagbabayarin kita. Mga tao, dali! Hulihin ang masamang babaeng ito, at parusahan siya hanggang sa ibigay niya ang lunas. Mga tauhan, dali, kunin ang masamang babaeng ito at ikulong siya, parusahan siya, para pilitin siyang ibigay ang lunas. Tingnan natin kung sinong mangahas lumapit kay Dr. Song. Yanching, nalinlang ka rin ba ng babaeng ito? Salusalo ito ng pamilya, tapos gagamit ka ng armas? Sa tingin mo ba ay nanay mo pa ako? Nay, hindi ko po magagawa iyon. Kaya lang, si Dr. Song ang nagligtas sa buhay ko. Sa ngayon, wala pa namang anumang ebidensya, kaya hindi ko hahayaang saktan niyo siya. Ang walang hiyang ito, talagang may balak siyang manakit, kaya bakit siya mag-iiwan ng ebidensya? Hay, ikaw. Hindi ba't gusto niyo lang malaman kung may lason? Kapag ininom ko ito, malalaman na natin. General, hindi ka ba natatakot? Na baka may lason talaga ang sabaw na ito? Tutal, utang ko naman sa iyo ang buhay ko, kaya kahit pa mawala na ako rito, kabayaran lang ito sa lahat ng utang na loob ko. Basta, habang nandito ako, Ji Yanching, hindi ko hahayaang apihin kanila. Kung may lason man ang sabaw na ito, ang pagkawala ko, Ji Yanching, ang magiging patunay laban kay Dr. Song. Pero kung wala itong lason, Consorte Shen, Nay, kailangan niyo pong humingi ng tawad kay Dr. Song. Kuya, pangalawang kuya, bakit niyo kinakampihan ang babaeng ito na nagnanais manakit kay Nian? Mas matimbang pa ba ang babaeng doktor na iyan kaysa sa kapatid?
At pamangkin nyo? Kalokohan, isa itong malaking kahibangan. Isa siyang salot, kaya kailangan siyang parusahan ngayon din. Yanqing, kung itutuloy mo pa rin ang pagtatanggol sa kanya, ako na lang ang pagbayarin mo. Tingnan nyo, ang mga pantal ni Yanqing ay nawawala na. Mga panauhin, ang nararanasan nyo ngayong araw ay hindi naman malalang lason, kundi isa lamang itong rashes dahil lamang sa allergy sa kinain ninyong hipon. Maraming taon na akong doktor at alam kong may mga hindi hiyang sa pagkain ng seafood, kaya naman inunahan ko na sa aking herbal soup. Nalagyan ito ng pulbos na gamot para sa allergy. Kaya lang ay hindi ko lubos maisip kung bakit ang gamot na ito, sa paningin ni Consorte Shen, ay naging isang mapanganib na lason. Ganoon pala ang nangyari. Shen Yao, napakasama ng iyong kalooban. Gusto mo pang gamitin ang kamay ko para mawala si Dr. Song. Ma, wala po talaga akong alam. Dahil ang sabi po ni Nanay Jiang, kaya nag-aalala lang ako sa ating kaligtasan, kaya ko lang po nagawa iyon. Nag-aalala para sa lahat? Dapat ay tumawag ka ng doktor sa halip na, bago pa man malaman ang totoong nangyari, ay ipapakulong mo agad si Dr. Song at parurusahan ng malupit. Ang pag-aalala mong iyan ay muntik nang magpahamak sa ating lahat. Walang kwenta, pati ito ay hindi mo nagawang maayos. Ma, sumusumpa po ako, wala po talaga akong alam. Umiiyak ka pa? May mukha ka pang ihaharap para umiyak. Ikaw ang may gawa ng lahat ng gulo na ito. General, wala po talaga akong alam. Ma, siguro ay isa lamang itong pagkakamali. Kung galit pa rin po kayo, ako na lang po ang parusahan ninyo. Handa po akong tanggapin ang parusa. Talagang wala nang pag-asa ang pagiging bulag sa pag-ibig ni Jianli. Lapastangan. Sa kabila ng ginawa niya, ay nagagawa mo pa siyang protektahan? Nakakagigil ka. Maling palaki ang ibinigay ko sa iyo bilang anak. Sa harap pa talaga ng isang doktor nagtangkang maglaro ng gamot, talagang nawala na sa katinoan itong si Shen Yao. Nasaan na ang gamot na ipinahanda ko sa iyo? Bakit gamot sa allergy ito? Sinasadya mo ba akong saktan, ano? Yao, bakit mo na naman pinapagalitan ng mga katulong? General, ngayon sa mansyon ni General, kahit sino ay pwede na akong apihin, ganoon ba? Kahit ang sarili kong katulong, hindi ko na pwedeng disiplinahin? Yao, gulo na naman ang ginawa mo ngayong araw. Pinakiusapan ko pa si Mama para lang maligtas ka, kaya manahimik ka na lang muna. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo rin ba ay sinadya ko iyon? Umalis ka na, ayaw kitang makita. Ngayon, ang buong pamilya niyo ay sa Songwanyang. Nalinlang na kayo ng mapang-akit na babaeng iyan. Wala kayong lahat na binatbat. Tama na. Malinaw na ikaw ang nagsimula ng gulo ngayong araw. Bakit kailangan mo pang idamay ang ibang tao? Idamay ang iba? Sige, talagang idadamay ko siya. Ipatawag niyo siya rito. Bakit ka nandito? Hindi ba't pinatawag ako ni Consorte Shen? Iniwan ko ang ginagawa ko sa botika para makapunta agad. Manatili ka lang sa likod ko mamaya. Sa kabila ng lahat, nagkukunwari ka pa rin. Ikaw na mapang-akit na babae ka. Humanda ka sa akin. Tumigil ka. General, Di ba't palagi mong pinaghihinalaan na may relasyon kami ni Dr. Song? Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon na nahulog na ang loob ko sa kanya. Alam mo ang ugali ko, kaya mula ngayon, huwag mo na siyang pagbalakan ng masama. Songwanyang, siguradong pagbabayarin kita. Consorte Shen, kumalma po kayo. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi nyo na po dapat galitin pa si General. Kakalma? Paano ako kakalma? Kung hindi dahil sa iyo, gaganituhin ba ako ni General? Pasensya na po, naging hangal ang inyong lingkod. Pero may paraan ako para makabawi sa aking pagkakamali. Alam nyo ba, Consorte, na naghahanap si matandang ginang para kay Senyorito ng mapapangasawa mula sa mga kilalang pamilya? At kung malalaman ni matandang ginang sa oras na ito, na ang mang-aakit na si Song Wanyang ay may ugnayan kay Senyorito. Tama. Ang matandang babaeng iyon, ang kasalang ni Kuya ang palaging inaalala. Kung malalaman niya ngayon na si Kuya at ang doktor ng pamilya ay may ginagawang hindi maganda, hinding-hindi niya mapapatawad si Song Wanyang. Sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang kumilos pa. Kahit pa magpakasal siya kay Kuya, kapag sumabak na si Kuya sa digmaan, sa oras na iyon, ang matanda, kung pagsasamahin sila, sa gitna ng matinding panganib, at kapag wala na siya, hindi ba't hindi ko na kailangang madumihan ang mga kamay ko? General, tapos ka na bang humawak?
ang iyong mga kamay, dahil sa pagtatrabaho sa parmasya, ay naging magaspang na. Huwag ka na munang pumunta roon itong mga susunod na araw. Magpahinga ka ng mabuti. Maraming salamat po, General. At pati na rin sa handaan kanina. Salamat po sa pagtatanggol sa akin. Ngunit, huwag mong kalilimutan na ang lahat ng pait na naranasan ni Song Wanyang ngayong araw at ang lahat ng kahihiyang dinanas ko ay dahil sa General. Nangako ka kay Konsorte Shen ng habang buhay, pero pinili mo pa rin guluhin ang puso ko. Kaya naman, maaari ka na pong umalis, General. Kahit pinagalitan ni Jian Li si Shen Yao, pinili pa rin niyang suwayin ang sarili niyang ina para lang maprotektahan ng Konsorte Shen na iyan, halatang may nararamdaman pa siya. Shen Yao, dahil binalak mo akong ipahamak, huwag mo akong sisihin kung hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Ang mga pinipilit sa akin ni nanay na makilala, ang mga boring na anak ng mayamang pamilya, wala kahit isa sa kanila ang papantay kay Dr. Song. Uy, General G, noong handaan kahapon, salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Walang anuman po. Dr. Song, tungkol sa nararamdaman ko. Dr. Song, hinahanap kita sa buong bakuran. Hindi ko akalain na nandito ka lang pala at nakikipag-usap kay Kuya. Binigyan ako ng General ng ilang araw na bakasyon, kaya nag-ensayo ako rito. Kung may reklamo si Konsorte Shen, sa General siya magsumbong. Sa libro, ang mga nakasulat tungkol kay Jian Qing ay kakaunti lamang, sinasabing matagal siyang nasa gitna ng digmaan. Pero ngayon, bakit siya nakikisali sa mga gulo rito sa loob ng bahay? Posible kayang dahil binago ko ang takbo ng kwento, kaya nagkaroon ng butterfly effect? Konsorte Shen, sa harap ng maraming tao, ano itong ginagawa mong pag-iskandalo? Kuya, nagmamadali lang naman akong ipasuri ang katawan ko kay Dr. Song. Hindi mo ba alam, Kuya? Napakahusay ni Dr. Song sa medisina. Kaya naman, papuntahin ko kaya siya sa kwarto mo para masuri ka rin niya. Nagpaplano yata si Shen Yao na itulak ako sa kama ni Jian Qing. Sandali lang. Naalala ko bigla, may nilalaga pa pala akong gamot sa botika. General, Konsorte Shen, hindi ko na po kayo iistorbohin. Teka, Dr. Song, Kuya, itong si Dr. Song kasi mukhang mabait naman siya. May gusto ka ba sa kaniya, Kuya? Ayos lang naman yun. Konsorte Shen, hindi ba't kahapon lang ay sinabi mong may ugnayan sina Dr. Song at Yan Li? Tapos ngayon ay pinupuri mo siya? Konsorte Shen, may problema ba ang utak mo? Kuya, ginagamit lang ako ni General para asarin. Lambingan lang naming mag-asawa yon. Pero itong si Dr. Song, totoong mabait naman siya. Kung talagang gusto mo siya, si Dr. Song, ako na mismong hipag mo ang maglalapit sa inyong dalawa. Haharapin ko kahit ang mga baril ng kaaway ng walang takot. Ako si Jian Qing. Kung sino mang babae ang magustuhan ko, ako mismo ang liligaw sa kanya, Konsorte Shen. Baka naman masyado kang bakante. Bakit mo pinapakialaman ang mga gawain ko? Huwag ka nang magpanggap. Huwag mong isiping hindi ko nakikita na nakuha na rin ni Song Wanyang na masamang babaeng iyon ang loob mo. Napakasungit at napakatigas talaga ng loob ng mga lalaki. General po, ang madam mismo ang nagluto. Gumawa siya ng 2 ulam. Inaanyayahan po kayong sumalo sa kanya. Mukhang humupa na ang galit ni Yao Yao at gusto na niyang makipag-ayos sa akin. Dahil sinira ko ang aking pangako at nagkagusto ako sa ibang babae, nagkamali ako sa kanya, kaya mabuti pang suyuin ko na siya. General po, napag-isipan ko na po ang lahat. Kahapon, nakipag-away ka pa kay Mama dahil sa akin. Pero nagalit pa rin ako sa inyo. Maling pinagdudahan ko kayo ni Dr. Song na may namamagitan sa inyo. Hindi ko po dapat ginawa iyon. Para sa inyo, General, alam ko pong simulat sa pool ay ako lang ang tanging babae sa buhay niyo. Mabuti naman at alam mo yan. Sige, kumain na tayo. Yan Li, hindi ba sabi mo kumuha ako ng alak para uminom tayong 2? Kuya, ako ang nagpautos sa katulong na papuntahin ka rito. Kahapon, dahil sa sobrang pag-aalala ko sa kalusugan ni Mama, nabigla lang po ako, kaya napagdudahan ko ang relasyon niyo ni Dr. Song at naging bastos po ako sa inyo, Kuya. Tignan niyo po, naghahanda ako ng salo-salo
para humingi ng tawad sa inyong dalawa ni Kuya. Umupo ka, kuya. Tayong dalawang magkapatid, matagal na rin tayong hindi nakakapag-inuman. General, napansin ko na matagal nang hindi nakakauwi si Kuya sa mansyon, kaya pagdating sa mga nangyayari rito, mukhang hindi na talaga siya pamilyar. Nakita ko pa nga kaninang umaga na magkausap sila ni Dr. Song at mukhang nagkakasundo silang dalawa. Akala ko nga ay si Mama ang kumuha ng ate para kay Kuya. Nag-iensayo lang si Dr. Song ng pagbaril, binati ko lang siya sandali. Ano namang kinalaman yon sa kung kabisado ko ang daan? Konsorte Shen, kung naiinis ka sa akin, saktan mo na lang ako o pagalitan, pero huwag mong dungisan dito ang dangal ni Dr. Song. General, sinabi ko lang kaninang umaga na itong si Dr. Song ay napaka-edukada at mabait at napakaganda pa. Bakit hindi na lang ganito, Kuya? Kunin mo na lang si Dr. Song bilang iyong konsorte. Tutal, Kuya, hindi mo naman siya kinasusuklaman. Ay, General, hindi ba tingin mo rin ay mabuti si Dr. Song? Sa oras na iyon, kapag naging ate natin siya, magiging masaya ang lahat. Kakaayos lang namin ni Yao Yao. Kung sasabihin ko ngayong gusto ko si Wanyang, siguradong masasaktan ang damdamin niya. Kaya mas mabuting suyuin ko muna siya. Kung sino ang sabihin ni Yao Yao na mabuti, siya ang mabuti. Malinaw na gusto ni Yanli si Dr. Song, pero ganito ang pakikitungo niya kay Lady Shen. Napakabuting babae ni Dr. Song. Paano niya nagagawang maging ganyan, kababaw sa kanya? Dahil iyan ang sinabi ni Yanli, formal ko nang uumpisahan ang panliligaw kay Dr. Song. Formal ko nang sisimulang ligawan si Dr. Song. Pinapayuhan ko kayong mag-isip muna ng mabuti, kuya, dahil ang ugali ni Dr. Song ay malayo sa mga formal na binibining ipinapakilala sa atin ni nanay. Kaya huwag po kayong padalos-dalos. Alam ko siyempre ang ugali ni Dr. Song. Ako na kuya mo, ay gusto talaga ang mga babaeng may ganyang paninindigan. General, mukhang maayos naman ang naging usapan ni na Dr. Song at ni Kuya kaninang umaga, kaya siguradong hindi siya maiinis kay Kuya. Hindi ba't ako ang gusto ni Dr. Song? Dahil lang ba mayroon na akong yaw-yaw? Kaya sumuko na siya sa akin at si kuya na ang gugustuhin niya? Bakit? Ayaw ba ng aking kapatid na magkasama kami ni Dr. Song? Ang sa akin lang ay huwag pong padalos-dalos si kuya. Mabuting tanungin niyo muna ang panig ni Dr. Song. General? Pumasok ka sa kwarto ko sa gitna ng gabi. Baka wala nang magpakasal sa akin kapag nalaman ito ng iba. Magpapakasal? Ilang taon ka pa lang para mag-isip na magpakasal? Tama lang ang edad ko. Eksaktong mas matanda ako sa iyo ng 2 taon. Kung mayroong mag-alok ng kasal sa iyo ngayon, papayag ka ba? Mga sandaling ito, kung mayroon mang mag-aalok ng kasal sa iyo, papayag ka ba? Mukhang si Shen Yao ay nailahad na. Ang mga balak niya para sa amin ni Ji Yanqing sa harap ni Ji Yanli. Oh, tingnan na lang natin kung sino iyon. Si Ji Yanqing. Ang kuya ko, gusto kanyang gawing pangalawang asawa. Papayag ka ba? Sinabi ko na Song Wanyang na magiging legal na asawa lang ako, hindi pangalawang asawa. Kahit ikaw pa o ang kuya mo, hindi ako papayag. Wanyang? Patawad. Nangako na ako kay Yao Yao na siyang magiging legal na asawa. Dala na niya ang anak ko. Nahihirapan talaga ako. Paano ko ba? Magagawang mahalin ang 2 babae ng sabay? Sige na, pumayag ka ng maging pangalawang asawa ko. Huwag mo akong iwan. Umalis ka na. Auntie, anong kukunin natin ngayong araw? Dr. Song, nabalitaan mo na ba? May mga kumakalat na balita sa labas. Nagagawin ka raw na pangalawang asawa ni Senyorito. Huwag na huwag kang papayag. Kahit na sabihin nating mabuting tao naman si Senyorito, pero narinig ko na dati ay nasugatan siya sa digmaan. Kapag nagpakasal ka sa kanya, wala kang magiging kaligayahan at kailangan mo pang sumama sa labanan. Kapag hindi ka nag-ingat,
ang buhay mo ay baka mapahamak lang. Pakana na naman ito ni Shen Yao. Sinasadya niyang magpakalat ng chismis para sirain ang dangal ko. Para lang pilitin akong pumayag kay Jianqing. Nakakahabag naman, ang atin niyo ay galing sa 21st century. Paano ako matatakot sa mga salita mo? Dr. Song, ang anak ko ay nag-aaral din ng medisina. Ang mga katulad ninyong mabubuting dalaga na nagliligtas ng buhay, hindi dapat masira ang buhay dahil lang sa kasal. Alam ko na po, Auntie. May paraan na ako para harapin ito. Ang katayuan ni Jianqing sa mansyon ay hindi nalalayo kay Ji Yanli. At sa tingin ko mas maaasahan siya kaysa kay Ji Yanli. Hindi ba may sakit siya? Tamang-tama at doktor ako. Sakto iyon sa trabaho ko. Dr. Song, may sakit po si senyorito. Pinapapunta po kayo ng matandang ginang para tingnan siya. Parang pangarap lang na biglang natupad. Tayo na. Dr. Song, pakitingnan mo po ng mabuti ang ating si Yanqing. Madam, si General po ay dahil sa pag-inom ng alak. Mayroon po siyang gout, kaya hindi po siya dapat uminom. Pagbalik ko ay gagawan ko si General ng gamot para gumaan ang kanyang pakiramdam. Tungkol naman sa alak, mas mabuti pong huwag na siyang uminom dahil masama po ito sa katawan. Bukod pa rito, maraming tinamong sugat si General sa labanan, kaya medyo mahina ang kanyang pangangatawan. Pag uwi ko ay bibigyan ko rin siya ng mga gamot na pampalakas. Mabuti naman. Talagang maayos itong si Dr. Song. Mas matino kaysa sa mapang-akit na si Shen Yao. At alam niya ang kanyang lugar. Kung totoo man ang mga bali-balita sa labas, maganda rin gawin siyang asawa ni Yanqing. Kahit paano, mayroong mag-aalaga sa kalusugan ni Yanqing. Dr. Song, kampante na ako dahil narito ka. Nakikiusap ako, alagaan mong mabuti si Yanqing. Matanda na ako, mauuna na akong umuwi. Ingat po kayo, madam. Dr. Song, sa labas ay may kumakalat na balita na gagawin kitang pangalawang asawa. Ayokong masira ang iyong dangal ng ganoon lang, kaya bakit hindi? General, pasensya na. Ako bilang si Song Wanyang ay magiging pangunahing asawa lang at hindi kailanman magiging pangalawa. Dr. Song, hindi sa ganoon. General, alam ko, malakas ang kapangyarihan ng mansyon ng General, pero ako si Song Wanyang ay hindi magpapaapekto sa mga usaping pag-ibig na iyan. Sino ang nagsabi na ang pag-aasawa ang pinakaimportanteng bagay sa mundo? Nakikipaglaban si General sa giyera, pero ang mga pangarap ko bilang si Song Wanyang ay hindi pa huhuli sa iyo. Anong ginagawa niyo? Kuya, ngayon, dahil sa iyo ay kumakalat na ang mga chismis tungkol kay Dr. Song sa loob ng mansyon, kaya pinapayuhan kitang linawin na ang lahat. At isa pa, hindi siya papayag na maging pangalawang asawa mo lang. Kailan ko ba sinabi na gagawin kong pangalawang asawa si Dr. Song? Malinaw na gawa-gawa lang iyon ni Consorte Shen. Totoo bang sinasabi ni Kuya? Siyempre hindi ko hahayaan si Dr. Song na maging pangalawang asawa ko lang. Ang babaeng gusto ko, si Ji Yanqing, Ay natural na pakakasalan ko para maging tunay at legal na asawa. Sa magulong mansyong G na ito, may isang Ji Yanqing pala na ganito katino at tunay na lalaki. Kahit na ang kaluluwa ko ang nasa katawang ito, ang orihinal na may-ari ay isa lamang ulilang walang katayuan sa buhay. Pero hindi iyon inalintana ni Ji Yanqing. Kuya, alam mo naman na gusto ko si Wanyang. Bakit hindi mo nirespeto ang ating pagkakapatiran? At pilit mo siyang inagaw sa akin? Kung siya ang pinakamahal mo, paano naman ako? Yaw. Alam kong nagkamali ako sa'yo, pero ang nararamdaman ko para kay Dr. Song. Dr. Song, tingnan mo dali. Anong nangyari kay Yaw? Ang Ji Yanli na ito ay masyadong pa-fall sa lahat. Gusto niyang makuha ang lahat at wala siyang gustong bitawan. Ano? Sinasabi mo bang buntis si Consorte Shen? Totoo ba iyon? Opo. Binabati ko po si Matandang Ginang, pati na si General. Kaya lang, medyo hindi matatag ang pagbubuntis ni Consorte Shen. Kaya nahimatay siya dahil sa sobrang stress. Ngunit magiging maayos din ang lahat kapag nakainom na siya ng gamot pampakapit. Buntis si Shen Yao. Siguradong mas pahihirapan pa siya nito. Hindi ko ba dapat hinayaang manatili si Dr. Song sa pamilyang G?
Sa wakas ay magkakaroon na rin ng tagapagmana ang ating pamilyang G. Sige, bilis at tawagin ang mga katulong. Magpakulo kayo ng gamot pampakapit para kay Konsorte Shen at mag-atas ng 2 katulong para pagsilbihan siyang mabuti. Tiyaking mabuti ang magiging kalagayan ni Konsorte Shen. Opo, aasikasuhin ko na po agad. At ikaw, wala akong pakialam kung nagsawa ka na sa luma o kung may iba ka ng tinitibok ng puso. Ngunit sa mga panahong ito, sundin mo ang lahat ng gusto ni Konsorte Shen at maghintay tayo hanggang sa maipanganak na ang bata. Naiintindihan ko po, ma. Sa orihinal na libro, ang malungkot na tadhana ni Song Wanyang ay nagsimula noong mabuntis si Shen Yao. Akala ko ay matatalo na ako sa masamang babaeng iyon. Hindi ko inaakalang sa mahalagang sandaling ito ay magdadalang tao pala ako. Pati ang langit ay kumakampi sa akin. Song Wanyang, ano na ngayon ang ipanglalaban mo sa akin? Yao Yao? Ang mga nangyari noon ay lumipas na. Magpahinga ka na lang ng mabuti para sa bata. Pagkapanganak mo sa ating anak, gagawin na kitang legal na asawa. Ano man ang mangyari, kailangang siguraduhin muna nating ligtas na makapanganak si Yao Yao. Sa puso ni General, mukhang mahalaga pa rin pala ako sa kanya. Siguro maaari kong gamitin ang pagkakataong ito, gamit ang bata, para pilitin siyang paalisin si Song Wanyang. Gusto ko rin namang mag-ingat para sa bata. Pero, General, kayo ni Dr. Song ay may nararamdaman sa isa't isa. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya. Sa ilalim ng dahilan na tutulungan niya akong mag-ingat sa bata dito sa aking pamamahay. Kaya naman ang puso ko ay tila may nakatusok na tinik. At sobrang sakit nito. Ano bang sinasabi mo? Isang doktor si Wanyang? Tungkulin niyang alagaan ka habang nagbubuntis? Masyado mo lang pinapalaki ang mga bagay-bagay. Kung hindi dahil sa pagkagusto mo sa kanya, General, bakit naman ako mag-iisip ng ganito? Ngayon ay sinisigawan mo pa ako dahil sa kanya. Iniisip mo pa ba ang anak natin na dinadala ko sa aking sinapupunan? O sige, ano ba ang gusto mong mangyari? Alam kong hindi mo siya kayang bitawan, General. Pero talagang masakit ito para sa aking puso. Ganito na lang? Paalisin mo muna siya sa pamamahay na ito at pagkapanganak ko na sa ating anak, doon mo na lang siya ulit pabalikin. Kapag naisilang na ang ating anak, hindi pa huli ang lahat para pabalikin siya. Hindi pwede. Sa ugali niya, kapag pinaalis na sa mansyon ay hindi na yun babalik. Natatakot si General na hindi na siya babalik, pero hindi ka ba natatakot na baka mapahamak ang dinadala ko? Siya ang ating unang anak. Sarili mo itong dugot laman. Kung ayaw mo siyang makita, papalitan ko ang doktor mo. Eksaktong buntis ka at mahirap para sa iyo ang kumilos, kaya hindi nyo na kailangang magkita. Para lang sa babaeng iyon, balak mo ba akong ikulong? Shen Yao, maging ina ka na rin. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo para sa bata. Tapos na ang usapan tungkol dito. Hindi ko siya paalisin. Ay nako, ang aking senyorita. Anong nangyari sa iyo? Nay Liu, sa wakas ay dumating ka na. Noong wala ka, pinagtulungan nilang lahat na apihin ako. Diyos ko, ang kawawa kong senyorita. Kaya pala noong mabalitaan ito ng matandang senyora, ay pinapunta niya agad ako para paglingkuran ka dahil ayaw niyang nakikita kang nahihirapan. Ang sarili ko talagang ina ang mabuti sa akin. Hindi katulad sa mansyong ito ni General. Anong silbi ng pagiging kongkubina? Kahit dala ko pa ang anak niya, inaapi pa rin ako ng masamang babaeng iyon. Nabalitaan ko ang nangyari, Binibini. Kaya lang, hindi ba't buntis ka ngayon? Hindi mo maaaring samahan si General sa ngayon. Ang malanding babaeng iyon sa mansyon ay talagang nakakairita sa paningin. Bakit hindi tayo humanap ng isang taong mapagkakatiwalaan upang sumama sa iyo at makihati sa atensyon niya? Ang mga lalaki kasi, mahilig sa mga bago. Tama ka. Ang nararanasan ko ngayon ay mangyayari rin sa babaeng iyon balang araw. Mayroon man lang akong anak at isa akong kongkubina habang siya ay wala namang kahit na ano. Kapag napagod na sa kanya si General, ay magagawa ko na ang lahat ng gusto ko sa kanya. Pero Nay Liu, sa tingin mo, sino ang babagay sa plano nating iyon? Ano po sa tingin niyo? Kay ikalawang Binibini? Sa pagkakataong ito po, sumama rin siya? Dahil gusto ka raw niyang mabisita. Shanshin? Senyorita, narito na po si ikalawang Binibini. Magandang araw po, ate. Isa na namang mapanuksong babae. Hayaan mo na, anak lang naman siya ng pangalawang asawa, hindi siya kailanman magiging kagalang-galang.
Kapag nagamit na kita para mawala ang babaeng iyon, tingnan mo kung paano kita parurusahan. Ilang taon ding hindi tayo nagkita at tila lalo kang gumaganda. Siguradong nasabi na sa iyo ni Nailiu na nagdadalang tao ako ngayon at si General ay nasa rurok pa ng kanyang kabataan, hindi kami maaaring maging malapit ni General. Nag-aalala ako para sa kalusugan ni General. Ano po ang ibig ninyong sabihin, ate? Tunay kitang kapatid, hindi ka katulad ng masamang babaeng gaya ni Song Wanyang. Basta't makuha mo ang loob ni General, gagawin ni ate na kumbinsihin si General na gawin kang pangalawang asawa. Tayong dalawang magkapatid ay magtutulungan. Nabalitaan ko na ang posisyon ng pangunahing asawa sa mansyon ng Mariskal ay bakante pa. Kung makukuha ko ang puso ni General at maabot ang posisyong iyon, sino pa ang mangangahas na hamakin ako dahil lang sa ako ay anak sa labas? Huwag kayong mag-alala, ate. Pagsisilbihan kong mabuti si General para sa inyo at kasabay nito, tutulungan ko kayong paalisin ang babaeng iyon. Mabuting kapatid, maghihintay si ate sa iyong magandang balita. Nagdadalang tao si Yaw Yaw, kaya hindi maaring siya iyon. Si Wanyang kaya? Wanyang, huwag kang mag-alala. Kapag sumama ka sa akin, aalagaan kitang mabuti. General, sa paningin niyo po ba, si Dr. Song lang ang mahalaga? Sino ka? General, huwag niyo pong ituloy iyan. General, ako po si Shensin, ang nakababatang kapatid ni Shen Yao. Dati po, noong pumunta kayo sa bahay ni ate para mamanhikan, binigyan niyo pa po ako ng candy. Nakalimutan niyo na po ba? Shenshin? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Sa totoo lang, Sinner ay matagal na pong may pagtingin sa inyo. Hayaan niyo na pong si Sinner ang magsilbi sa inyo ng mabuti. Anong nangyayari dito? Sabi nila ay napakasigla ng pangangailangan ni General. Posible kaya na may problema sa katawan niya? Inakit ko na siya ng husto, pero bakit pinalalayas pa rin niya ako? Manahimik ka. May karapatan ka bang pagsalitaan ng ganyan si General? Napakahangalan mong bata ka. Kung hindi lang bumagsak ang pamilyang Shen at kinailangan ang tulong mula sa mansyon ng Mariskal, bakit ka naman ipapadala ng madam para tulungan ang senyorita? Walang hiyang matanda ka? Huwag mong kalimutan na isa rin akong senyorita ng pamilyang Shen. Senyorita, kapag hindi nyo nakuha ang loob ni General, hindi na kayo magiging iba sa mga katulong ng pamilyang Shen. Bukas, pupunta ako para harapin si Dr. Song para makita kung anong pakana ang ginamit niya para akitin si General. Paano ka ba maglakad? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tumitingin naman ako, pero hindi ko kasalanan kung may hangal na bigla na lang bumabangga sa akin. Kilala mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Hindi ko alam kung sino ka, pero natapon mo ang gamot ni General, kaya dapat pumasok ka para magpaliwanag kay General. Ikaw pala yung malanding babae na tumukso sa bayaw ko, si Song Wanyang. Naintindihan ko na. Ikaw pala yung kapatid ni Consorte Shen na gustong akitin ang bayaw niya. Pero hindi naman nagtagumpay, di ba? Sa orihinal na libro, parang wala namang ganitong karakter. Pero sa tingin ko, mukhang siya ang gaganap sa papel bilang pambala sa gulo para tulungan si Shen Yao na pagsilbihan si Ji Yanli. Medyo hangal nga lang siya, pero madaling gamitin. Doktor ka lang naman ni pamilyang Shen. Ang lakas ng loob mong hiyain ako. Ngayong araw, sa ngalan ng ate ko, ay bibigyan kita ng leksyon. Hayaan mong para sa ate ko ay turuan kita ng leksyon. Ikaw, paano ka nagkaroon ng sandatang iyan? Sandata? Hindi ko rin alam. Regalo lang ito sa akin ng bayaw mo. Pero hindi iyon ang importante.
Ang mahalaga ay... Ngayon ay... Nakatutok ito mismo sa noo mo? Naintindihan mo ba, kapatid? Ako? Ako? Hindi na kita sasaktan? Hindi na talaga kita sasaktan kailanman. Dr. Song, patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. General, may gustong tumapos sa akin. May gustong gumamit ng sandata para tapusin ako. General, Nandito ka na rin sa wakas. General, may gustong tumapos sa buhay ko. Bilis. Iligtas mo ako. May gustong tumapos sa akin. General, Sige, gawin mo na. Nang makita ko kung gaano kahusay ang asinta ng ate. ano? Sige ba? Kung iyan ang gusto mo. Alam mo ba na sa loob ng baril ay walang bala kaya hindi ka nag-aalala? O iniisip mo lang na hindi ko siya talaga kayang tapusin? Ang babaeng gusto ko ay likas na mabait at mapagmahal. Jianli, bulag ka na yata talaga. Diyan sa 24 na karat mong mga mata. Tinapon niya ang binigay ko na gamot para sa iyong kalusugan. Anong gagawin natin? Ate, natatakot ka yata na baka hindi ko kaya. Gusto mo ba? Nasuriin ako? Sige ba? Pero, hindi pwede rito sa labas. Pumayag ka? Walang hiya. Naglakas loob kang, takutin ako gamit ang pekeng baril. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Ate, ibigay mo na sa akin. Aalagaan kita ng mabuti. General, gising ka pa ba? Biglang sumakit ang tiyan ni Consorte Shen. Pumunta ka na doon at tignan mo siya. Paano kung... Puntahan na lang natin? Hintayin mo ang pagbabalik ko. Hihintayin kita. Ate, hindi ako mahilig sa mga manloloko. Hanggang sa muli. Ate, nag-aalinlangan ka ba sa kakayahan ko? Gusto mo bang tulungan mo akong suriin ito? Sige ba? Kaya lang, hindi pwede rito sa labas. Doon na lang tayo sa kwarto. Ano bang silbi ng mga lalaki? Mas maaasahan pa ang gamit na ito. Dr. Song, may masamang balita. Nadapa ang kapatid ko sa hardin at marami siyang sugat. Gusto mo bang sumama sa akin para tignan siya? Hindi ba naghanap na ng doktor si General para sa kanya? Bakit ka pumunta rito sa akin? Naka-leave ang doktor na iyon ngayong araw. Napakadelikado ng sitwasyon niya, kaya sumama ka na po sa akin para makita siya? Sige, sasama na ako sa'yo. Ang babaeng ito ay ganoon lang pala, napakadaling mapaniwala. Kung hindi lang dahil sa pagiging walang silbi ni Shen Yao, hindi sana siya naging ganyang kayabang hanggang ngayon. Nasaan si Consorte Shen? Lumabas na kayo. Niloko mo ako. Ngayon mo lang nalaman, hindi ba huli na ang lahat? Sugurin siya. Kayo na ang bahala sa kanya. Ang ganda ng katawan ng babaeng ito. At ang puti pa ng balat niya. Kapag nalaman ni General na hinaras ka ng 2 taong ito, tingnan natin kung sa hinaharap, aalagaan ka pa rin niya. Huwag kayong lalapit. Kung hindi ay parurusahan ko kayo. Huwag kang matakot. Wala namang bala ang baril na iyan. Dr. Song, akala mo ba ay tanga ako? Sa tingin mo ba ay maloloko mo ako sa parehong paraan ng 2 beses?
Ikaw? Bakit may mga bala ang baril mo? At ang galing mo pang tumama. Noon, ako ang naging kampeon sa amateur shooting competition sa mixed gender group, kaya hindi nakapagtatakang asintado ako. Matagal na akong nakikipaglaro sa iyo, kaya panahon na para ikaw naman ang sumunod sa laro ko. Anong ibig mong sabihin? Sa buhay na ito, hindi dapat masyadong sakim. Dapat alam mo kung ano talaga ang gusto mo. At kung hindi ako nagkakamali, ang gusto mo ay ang posisyon sa mansyon ng Mariscal bilang legal na asawa, di ba? Oo. Bakit? Dahil dyan, kung ganoon ay hindi tayo magkalaban. Ang ate mo ang tunay mong kaaway. Ang ugnayan namin ni General ay panandalian lang. Hindi ito magtatagal. Pero paano naman ang ate mo? Siya ang dakilang pag-ibig ni General. At ngayon ay may anak pa siya. Kumpara sa ating dalawa, mas may pagkakataon siyang makuha ang posisyong iyon. Sa sinabi ko, naiintindihan mo na ba? Naiintindihan ko. Buti naman at hindi ka ganoon kabobo. Halika. Ngayon, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Kaya naman pala, ikaw na babae ang nag-utos sa mga taong ito. Hindi ako? Ito ay, naglalakad-lakad lang ako sa likod ng hardin kanina at nagkataong narinig ko na may tumatawag sa pangalan ni ate. Tapos, ang dalawang malalaking lalaking iyon, kukunin sana nila si Dr. Song at binalak pa nilang patahimikin ako. Kaya sa huli ay si Dr. Song ang nagpaputok para iligtas ako at si ate. Ang ibig mong sabihin ay si Consorte Shen ang nag-utos sa kanila? General, dahil nabaril sila sa binti, nawalan po sila ng malay dahil sa tinamo nilang sugat. At mula sa kanila, nahanap ko po ang bagay na ito. Nay Liu, yung ipinagawa ko kay Ikalawang Binibini, kumusta na? Sabi po ni Ikalawang Binibini, kumuha siya ng 2 lalaki para hamakin ang masamang babaeng iyon. Sigurado po, ang magandang balita ay malapit na nating mabalitaan. Ang hangal na iyon, may nagawa ring pabor sa akin. Hindi rin sayang ang binigay kong mga alahas sa kanya. Kapag nabuko ang lahat, hindi ko na kailangan pang paalisin siya. Ang magandang buhay ni na senyorita at munting senyorito ay malapit na po. General, bakit ka narito? Shen Yao, akala ko noong nagkaanak ka, ay magtitino ka na. Kapag maayos mong naisilang ang bata, ay gagawin kitang asawa. Sinong mag-aakalang hindi ka magbabago at lalo mo pang pinalala ang lahat? General, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ate, alam na ni General na nagbayad ka ng mga tao para hamakin si Dr. Song para lang mapaalis siya. Para sa bata sa sinapupunan mo, mabuti pang humingi ka na lang ng tawad kay General. Shen Yao, dahil gustong-gusto mong humanap ng ibang babae para sa asawa mo, tikman mo ngayon ang bunga ng sarili mong mga maling gawain. Ano bang mga kasinungalingan ang sinasabi mo? Wala naman akong ginagawang... General, kung ayaw itong aminin ni ate, ako na ang aamin para sa kanya. Ituring na lang natin na ako ang humanap ng tao para sa kanya. Basta mapatawad mo lang si ate, handa akong tanggapin ang parusa para sa kanya. Manahimik ka. Walang hiya kang babae ka. Ang mga bagay na hindi ko naman ginawa, bakit mo ako pinagbibintangan? Tumigil kayo. Ngayong malinaw na ang lahat ng ebidensya, hindi mo na nga ito inaamin at ibinibintang mo pa sa sarili mong kapatid. Bakit napakasama ng iyong puso? Hindi ko ginawa yon, wala akong ginawa. Song Wanyang, ikaw ang may gawa nito, di ba? Nakipagtulungan ka sa kanya para pagbintangan ako. Kung ano man ang sabihin ni Consorte Shen. Pero dahil nagdadalang tao ka ngayon, huwag ka na sanang masyadong magpadala sa galit. Walang hiya ka, nagkukunwari ka pa. Ngayon, pagbabayarin kita. Ako. Shen Yao, ako. Shen Yao? Pitawan mo na siya agad. General? Hindi ko po sinasadya, General. Mga tauhan,
Simula ngayong araw, magbantay kayo ng salitan sa bakuran ni Consorte Shen hanggat hindi pa isinisilang ang bata. Hindi siya maaaring lumabas kahit isang hakbang. General, ikukulong mo ba ako na parang isang kriminal upang hindi na ako makawala? Huwag mong kakalimutan, dinadala ko ang iyong anak. Nakalimutan mo na ba noong... Huwag mo nang banggitin sa akin ang nakaraan. Ikaw ang unang sumira sa pagmamahalan nating dalawa. Paulit-ulit na kitang pinagbigyan, Ako, pero ginamit mo ang aking pagmamahal para gumawa ng masasamang bagay. Simula ngayon, ang batang ito na lang ang ugnayan nating dalawa. Ate, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Iisa lang ang posisyon para sa asawa ng general. Para mawala ka, ito na lang ang tanging pagkakataon ko. sa tingin mo ba ay makukuha mo ang pwesto ko kapag nawala ako? Hinding-hindi mangyayari iyon. Sa baba ng iyong katayuan, nangangarap ka pang maging asawa? Ate, intindihin mo na lang muna ang iyong sariling kapakanan. Isipin mo kung ano ang mangyayari sa batang dinadala mo. Miss, kailangan niyo pong mag-ingat. Kasalanan ko ang lahat, hindi ko dapat dinala rito ang walang utang na loob na taong iyan. Huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan para mawala siya. Dapat lang mawala ang masamang babaeng iyon. Pero kahit ang babaeng iyan na si Song Wanyang, kailangang mawala rin. Kailangan kong makaisip ng paraan para matapos ang dalawang problema ng sabay. Napakasakit. Wanyang, pagkatapos isilang ni Shen Yao ang bata, ibabalik ko na siya sa pamilyang Shen at hindi na ako magpapakasal sa ibang babae. Ikaw lang ang magiging asawa ko. Maaari ba? Liuma, bakit po wala kayong ingay kung maglakad? Kinabahan po ako ng husto. Ikalawang bini-bini. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka naman matatakot? Pinapasabi po ni Consorte Shen sa inyo na hinding-hindi na siya makakabangon muli, pero hindi kanya sinisisi. Basta't may isang tao mula sa pamilyang Shen ang makakuha ng posisyon bilang asawa ni Mansyon ng Mariskal, muling mabibigyang dangal ang pamilyang Shen. Maliban sa akin, sino pa ba sa ngayon ang makakakuha ng posisyong iyon? Ikalawang binibini. Nakalimutan mo na ba na may isang masamang babae na nagmamasid? Sinasadyang sirain ng babaeng iyon ang relasyon ninyo ng panganay na binibini dahil hinihintay lang niya na siya ang makinabang sa huli. Kahit si Dr. Song sa ngayon ay hindi man lang isang asawa, kaya anong dapat ikatakot? Saka, siya na mismo ang nagsabi na wala siyang interes sa posisyong iyon. Ikalawang binibini. Napakabata mo pa talaga, naniniwala ka agad sa sinasabi ng iba. Sa tingin mo ba talaga na ginawa iyon ni General para sa iyo noong tinalikuran niya si Consorte Shen? Isang malaking panganib ang babaeng iyon. At kapag napaalis natin siya sa tabi ni General, ay ikaw na lang talaga ang tanging babaeng maiiwan. Kung papayag ka lang na makipagtulungan kay Consorte Shen, kapag nagtagumpay tayo, ibibigay niya sa iyo ang sikreto para magkaanak. Sikreto para magkaanak? Totoo ba ang ganoong bagay? Kung wala iyon, paano kaya posibleng biglang nagdalang tao si Consorte Shen? Kung ganoon, ano ang plano ng panganay na binibini para mapabagsak ang masamang babaeng iyon? Ang ibig sabihin ng panganay na binibini ay talagang handang isakripisyo ang lahat ni ate. Kaya magkasundo na tayo nang maaga. Kapag may mangyaring masama sa bata, huwag niyo akong sisisihin. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisisihin. Ate Song, salamat sa tulong mo noong nakaraan. Ito ang meriendang ginawa ko talaga para sa iyo. Salamat, iwan mo na lang sa lamesa. Ate Song, narinig ko po na malapit kayo sa tagapagluto noong dumaan ako kanina
Napansin kong mukhang masama ang pakiramdam niya. Baka gusto niyo po siyang puntahan mamaya. Pupunta na ako ngayon. Pakisara ang pinto para sa akin. Nailiw, ang mga bagay na ipinagawa niyo ay naayos ko na po ang lahat. Ang sikretong gamot para magkaanak? Kailan niyo po ba ito ibibigay sa akin? Sikretong gamot para magkaanak? Ikalawang binibini. Tingnan na lang natin kung magkakaroon ka pa ng pagkakataong magluwal. Ano? Concubine, ito ang sopas na galing sa kusina. Hindi pa po kayo nag-aalmusal. Baka gusto niyo pong humigop ng kaunti. Nailiw, ang sakit po ng tiyan ko. Tulong, may tao ba rito? Bilisan niyo, tulong. May masamang nangyari kay Konsorte Shen. Dr. Zhang, kumusta na? Maliligtas ba ang bata? Ang mga sintomas ni Konsorte Shen ay tila dahil sa iniinom na gamot. Masyado pang maaga ang pagbubuntis na ito, kaya natatakot akong baka hindi na ito maisalba. Pero Madam G, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Gamot? Anong gamot? Hindi ba't pampakapit lang ang iniinom niya araw-araw? Sumasagot po kay General at matandang ginang. Uminom po si Concubine ng sopas na galing sa kusina, kaya nagkaroon ng aksidente. Siguradong may mali sa sopas na iyon. Nakikiusap po ako sa inyo, Madam at General. Bigyan niyo po ng katarungan si Concubine. Ito ay saffron. Kapag ininom ito ng ordinaryong tao, nakakatulong ito sa sirkulasyon ng dugo, pero kung buntis ang iinom nito, may panganib na makunan o mapaaga ang panganganak. Imbestigahan ito. Siyasatin nyo ng mabuti ang lahat ng pumasok at lumabas sa kusina nitong 2 araw. Gusto kong malaman kung sino ang nagtangkang saktan ang apo ko at sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Opo. Ang lakas ng loob mo, pati si Dr. Song ay dinamay mo. Anong nangyayari rito? Para po sa inyo matandang ginang. May nakakita po na pumunta si Dr. Song sa kusina kahapon. Pinuntahan ang kusinera at binigyan siya ng maraming pakete ng gamot. Nagpadala po ako ng mga tao para mag-inspeksyon at nahanap po namin ito. Ito nga ang saffron. Song Wanyang, wala sana akong balak makialam sa mga ginagawa mo. Dahil akala ko ay magkakaroon lang ng isa pang asawa sa mansyong ito, hindi ko akalain na magagawa mong saktan ng apo ko. Hindi ka na pwedeng manatili pa sa pamamahay na ito. Mga tauhan, parusahan siya ng husto at dalhin sa presinto para ikulong. Ma, sa tingin ko ay may malaking pagkakamali rito. Si Dr. Song ay. Ikaw, sa dami ng saksi, pinoprotektahan mo pa rin ang masamang babaeng iyon na pati ang sanggol na hindi pa naisilang ay hindi pinatawad? Ang sarili mong dugo at laman ang sinaktan niya. Naniniwala ako sa kanya. Hindi niya magagawa. Ikaw, Ma, base lang sa sinabi ng isang katulong para pagbintangan si Dr. Song na sinaktan ang bata ay masyadong mapanghusga. At saka, naniniwala rin ako na hindi iyan magagawa ni Dr. Song. kayo, nawawala na kayo sa sarili niyo. Madam, isa po akong doktor. Paano ko po magagawang sakta ng isang inosenteng bata? At saka kung alam ko po na mahahanap ito agad sa isang paghahanap lang, bakit hindi ko pa itinapon ang lahat ng ebidensya? Song Wanyang, inakala ko na pagkapanganak sa bata ay mas mabuti pang ibigay na lang siya sa iyo para palakihin kaysa sumama sa akin sa labas at maghirap. Hindi ko akalain na ganito kakasama, pati ang anak ko ay hindi mo pinalampas. Ma, pakiusap po. Alam ko pong galit kayo sa akin, pero nakikiusap ako, alang-alang sa inyong panganay na apo. Kailangang maparusahan ang babaeng ito at ipakulong siya at pagbayarin siya ng matindi. Sige, huwag kang mag-alala. Nandito si Mama. Walang sinumang makakasakit sa apo ko. Sisiguraduhin kong maipapakulong ko siya. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Dakpin niyo na siya at ilayo rito. Sinong magtatangkang humawak sa kanya? Pagbabayarin ko ang sinumang gagawa niyan. Jian Li,
Dahil lang sa masamang babaeng ito, pati ba ang sarili mong dugot laman ay nagagawa mong balewalain? Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ma, kung ang babaeng ito ay hindi maipapakulong ngayong araw, hindi ako magdadalawang isip na pati ang anak ko ay mawala na lang kami rito. Ay, huwag. Huwag kang magpadalos-dalos, sisiguraduhin kong maipapakulong ko siya. Huwag. Kayong dalawa na mga suwail na anak, kung ipipilit nyo talagang protektahan ang babaeng iyan, tapusin nyo muna ang sarili nyong ina. Nay, huwag niyo po akong pilitin. Nay, masama ang intensyon ni Consorte Shen. Bakit po hindi nyo makita kung ano ang tama at mali? Nanggagalaiti ako. Kapag hindi kayo tumabi ngayon, huwag nyo na akong tatawaging ina. Kung hindi talaga natin mapipigilan ng nanay, kailangan nating kunin si Dr. Song mula sa kulungan at paalisin siya sa Dragon City. Ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo. Sandali lang. Ikaw, paano kang naging... Kung paano ako nananatiling buhay? Akala nyo ba ay nakakita kayo ng multo? Kung hindi ako nag-ingat noon, baka isang tunay na halimaw na ang kaharap mo ngayon. Shen Yao, kung hindi dahil sa tindi ng hangarin mong maghiganti at pagtatraidor sa kakampi, baka wala na nga akong paraan para linisin ang pangalan ko. Dr. Song, pumunta ka sa garden sa likod mamaya. Ang ibig mo bang sabihin, ang mga gamot sa kwarto ni Dr. Song ay ikaw ang naglagay? Gusto ni Shen Yao na gamitin ka para tapusin si Wanyang. Tama? Binigay sa akin ni Mama Liu ang gamot na iyon. Nagsisinungaling ka. Paano magagawa ni Consorte Shen na gamitin ang sarili niyang anak para lang idawit ka? Nakikipagtulungan ka ba sa masamang babaeng iyon para mapahamak siya? Kung ganoon man, hindi na sana ako nag-amin na ako ang nagtago ng gamot sa kwarto ni Dr. Song. Ang dahilan kung bakit hindi ko inisip ang sarili ko ay para lang maparusahan kayong lahat. Tinutulungan mo ang walang hiyang babaeng iyan. Ano ba ang makukuha mo? Walang kahit ano. Pero kahit paano ay nailigtas ako ni Dr. Song. Habang ang sarili kong ate ay gusto pa akong ipahamak. Dahil dito, wala nang magiging masaya sa atin. Matandang madumi ang bibig. Kapag siniraan mo pa si Wanyang, papabayarin talaga kita. Shen Yao, hindi ko akalain na para lang mapahamak si Wanyang, itatakwil mo pati ang sarili mong anak. Naging ganito lang ako dahil sa iyo. Bilang isang ina, kung hindi ko ito susubukan, pagkapanganak sa bata, ay wala ring gustong tumanggap sa kawawang batang iyan. Napakawalang isip mo. Narito naman ako na lola niya. Sino ang mangangahas na mang-api sa kaniya? Isa ka lang namang matanda na malapit nang mawala, anong silbi mo? Sarili mo ngang anak hindi mo makontrol, apo mo pa kaya? Tumahimik ka. May tao ba riyan? Dalhin ang masamang babae na iyan sa kabilang bakuran. Pagkapanganak ng bata, ibalik niyo siya sa pamilyang Shen at huwag na huwag nang babalik sa pamilyang Ji. Ito. Hey, hindi na po nailigtas ang bata pati na ang ina. Ito. General, ang huling paalam para kay Consorte Shen ay maayos ng naasikaso at mabuti na rin po ang lagay ng matandang ginang. At heto pa po, ito ay mula sa tindahan ng alahas na kapapadala lang kanina. Wanyang, pagkapanganak ni Shen Yao, ibabalik ko na siya sa pamilyang Shen at hindi na rin ako kukuha ng iba pang asawa. Maaari ka bang maging kaisa-isa kong asawa? Pag-usapan na lang natin yan pagkatapos mga anak. Ngayon, tapos na ang lahat? Maaari ko na kayang makuha ang sagot niya?
naayos na ang lahat sa pamilyang Shen. Matagal na silang nagnenegosyo, ngunit hindi malinis ang kanilang mga gawain, kaya ngayon ay nakakulong na silang lahat. General, pangalagaan niyo po ang inyong kalusugan. Ngayong wala na si Shen Yao, Dr. Song, ay baka piliin na niyang tanggapin si Yanli. Umalis na si Dr. Song sa pamahalaan ng general. Ano? Alam ko na makapangyarihan ang panig ni General, ngunit akong si Song Wanyang ay hindi magpapadala sa mga usaping pag-ibig na ito. Sino ang nagsabing ang pag-aasawa ang pinakamahalaga para sa mga babae? Habang nakikipaglaban sa kaaway si General, ang mga pangarap ko bilang si Song Wanyang ay hindi magpapatalo sa layunin ni General. Wanyang, bakit aalis ka nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Nasaan na ang sagot na ipinangako mo? Nag-iwan ako sa iyo ng resignation letter. Nandiyan ang lahat ng sagot na gusto mo. Ayoko niyan. Gusto kong marinig mula mismo sa iyong mga labi. Sige na nga, sasabihin ko sa iyo. Ji Yanli? Hindi ako papayag. Maging asawa mo man ako, o maging pangalawang asawa man, hindi ako papayag. Bakit? Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng lalaki, at ayaw ko ring matulad sa kinahinatnan ni Shen Yao. At isa pa, may mas malawak na mundo sa labas na naghihintay sa akin. Hindi ko. General, magiging doktor na ako sa militar. Kung itatadhana, magkikita tayo sa gitna ng labanan. Sandali lang. Dapat sana ay may inihanda akong 2 regalo para sa iyo. Ang isa ay singsing, at ang isa naman ay baril. Sa tingin ko ngayon, mas bagay ito sa iyo. Wanyang, mag-ingat ka palagi. Magandang regalo ito, tinatanggap ko na. Wanyang, kahit saan ka pa pumunta, hahanapin kita. Hahabulin ba ni General si Dr. Song? Bakit naman natin siya hahabulin? Huwag niyo siyang takutin. Siguraduhin niyo lang na makakarating siya ng ligtas sa pupuntahan niya.